Alam nyo ba na first action ng presidente, siguro hindi nyo alam to. Alam mo, unang action ng presidente. Uupo pa lang niya. Ang naisip niya agad yung mga OFW, sabi sa akin, oh, Bebot, yung mga OFW natin kung mag-apply for deployment abroad, kung saan-saan sila ng gobyerno, ahensya ng gobyerno pupunta sa Pag-ibig, pupunta sa SSS, pupunta sa GSIS, pupunta sa Land Bank, pupunta sa DFA. Ang daming lugar yan. Hirap na hirap yung ating mga FW. Ang gawin mo, lahat ng mga ahensya yan maglagay ng agency in one location. They must call you Overseas Services for Filipino Overseas Workers. Yan, OSCO. Kaya mga OFW ng panahon niya, isa lang pinupunta. Matandaan nyo yung the old POEA, yung building ni Ople. Doon, nilagay niya yung OSCO. Kaya mga OFW, dyan lang pumupunta. Hindi na pupunta sa SSS, hindi na pupunta sa DSIS, sa passport. Wala na, isa na lang. Diyan mo makita kung gaano kamahal ng ating Pangulo, mga OFW. Ang first po is when President Duterte appointed you po as Secretary of Labor, what specific mandate did he give you regarding labor reform? Gusto ko malaman ninyo, nung nanalo si Pangulong Digong Duterte, nagkita kami, ang una niyang sinabi ay sabi niya, oh, Bebot, komunista ka naman eh. Sabi sa akin, hindi naman po, sabi ko, hindi, wag mo na yung ano. Pero pagpatuloy mo yung pagiging chairman mo ng GRP Peace Panel, to continue the negotiation with the NDFC, PNP. Siyempre, alam nga naman sabihin ko, ayaw ko. Sabi ko, boss, ikaw lang presidente ngayon, hindi ako pwedeng tumanggi. Pero sabi ko sa kanya, boss, yung peace talk hindi ginagawa sa Pilipinas, ginagawa abroad. Nung panahon ni President Cory Cao sa Netherlands, nung panahon ni Bernard Ramos sa Netherlands, nung panahon ni GMA sa Norway. Kaya palagi kong biyahe ng biyahe. Kaya nga ako, boss, kung gusto mo ako maging chairman, para naman hindi ako biyahe ng biyahe, gawin mo na rin akong ambassador. Oo, yun, yung sabi ko. Para hindi na ako kailangan magbiyahe. Pag may peace talk, nandun na ako, makikipag-usap na ako. O saan mo gusto? Sabi ko, boss, alam mo yung trabaho ng ambassador, yung alagaan yung mga Filipino citizen kung nasaan sila. Kaya ngayon pa ako, para hindi masyadong mabigat, may nahanap akong bansa na merong mga 120 Filipinos lang. 120 Filipinos lang ako. Ngayon yung 20 dyan, nasa embahada. So ang sikasuhin ko lang mga 100. So sabi niya sa akin, saan yun? Sabi ko sa kanya, boss, sa Hungary, sa Budapest. Sabi niya, kaya gusto mo Hungary dahil magaganda doon ang mga babae. Saan na doon, boss ka? So, sige, okay. Dahil chairman ka ng GRP Peace Panel, at the same time, ambassador to Hungary. O, di okay na. Aba, pag-announce siya, iba naman. Sabi niya, in-appoint ko pa rin si Atty. Bello bilang chairman ng GRP Peace Panel dahil siya na rin nandyan ng panahon ni Cor, panahon ni GMA, panahon ni Ramos. Kaya siya na lang magpatuloy. Pero, in-appoint ko rin siya na labor secretary. Doon ako nabigla. Doon ako nabigla at nagulat, nagalit sa akin ang misis ko. Kasi sabi ko siya nung sinabi ni Digong na ako ang ambassador, sabi ko, mami, yung matagal mo ng panaginip, matutupad na, ambassador na ako. Sos ko, nung in-announce sa sekretary, sabi ko, anong pinag- pataka ka lang diya, sabi ko, saya yan. Ayun, naging Secretary of Labor ako. And I don't regret being Secretary of Labor of President Duterte. Dahil doon, ang number one na achievement ng Pangulong Presidente, hindi nyo siguro nalaman, nararamdaman yan, ay yung industrial peace. Nagkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa labor sector ng panahon niya. Dahil talagang inalagaan niya ng mabuti
Talagang tinututukan niya ang lahat ng problema ng mga nagawa at ang problema din ng mga employers. So there was industrial peace. And as President, ang isang major achievement na for the OFW is the passage of the law creating the Department of Migrant Workers. Yun ang hindi nalalaman ng marami. Dahil sa panahon niya, nagkaroon ng Department of Labor, of Migrant Workers. Dati, yung local workers at OFW under the Department of Labor lang, sakop ko lang dyan. Pero nag-create siya ng bagong department, the Department of Migrant Workers, that will handle the welfare of the OFW. Na mahal ng ating Pangulo. Talagang doon na mahal na. Alam nyo ba na, first action ng Presidente, siguro hindi nyo alam to. But, correct, na, alam mo, unang action ng Presidente. Kauupo pa lang niya. Ang naisip niya agad yung mga OFW. Sabi sa akin, oh, Bebon, yung mga OFW natin kung mag-apply for deployment abroad, kung saan-saan sila ng gobyerno, ahensya ng gobyerno pupunta sa Pag-ibig, pupunta sa SSS, pupunta sa GSIS, pupunta sa Land Bank, pupunta sa DFA. Ang daming lugar yan. Hirap na hirap yung ating mga OFW. Ang gawin mo, lahat ng mga ahensya yan maglagay ng agency in one location. It was called the Overseas Services for Filipino Overseas Workers. Yan, OSCO. Kaya mga OFW ng panahon niya, isa lang pinupunta. Matandaan nyo yung the old POA, yung building ni Ople. Doon, nilagay niya yung OSCO. Kaya mga OFW, yan lang pumupunta. Hindi na pupunta sa SSS, hindi na pupunta sa GSIS, sa passport. Wala na, isa na lang. Yan, dyan yung makita kung gaano kamahal ng ating Pangulo, mga OFW. Yan. Ang ganda. Alam mo, ang ganda, no? Minsan, akala natin, simple lang yung trabaho ni Secretary Pedro, pero hindi natin alam na ganun pala kalawak at ang daming legasiyang naiwan talaga na yung iba pinagpapatuloy ngayon, pero yung iba hindi ito. Dahil sa hindi maganda, dahil alam nila na nag-shine talaga yung dating administrasyon. Yan ang masama sa atin kapag inihinto nila, hindi nila iniisip yung kapakanan na mas nakararami. At pwede ko pang sundatan ko yan ng isa pang follow-up na pwedeng magpayanig mas lalo sa mga legasyon po natin ng dating administrasyon for your leadership, sir. How much policy latitude did you really have as secretary? And where were the firm limits of political or economic reality, sir? Yung aking well, kagaya ng sinabi ko, when I was Secretary of Labor, I was guided by the direction of our President na kailangan meron tayong industrial peace. Kailangan hindi nag-aaway ang mga empleyado at ang mga employees. Kailangan din maganda ang relasyon nila. Kaya nagkaroon tayo ng ng tinatawag na inspection program ng Department of Labor. Ano ito inspection? Pupunta ng ating mga labor inspectors, lahat ng mga business establishment para makita na ang mga labor laws ay sinusunod. Matanda nyo itong pinikwento ko kanina kay Ibet Matanda nyo yung nung araw. Ang mga sales girls sa mga department ito, lahat ng mga sales girls nung araw, nakikita ninyo, nung araw nung wala pa si Digong, nakatindig yung mga sales girls, naka-uniform, lalo na doon sa SM, naka-uniform, naka-high heels. Inawal niya yung high heels. Nakatindig sila, pero nakikita nyo ba pag nakatindig medyo hindi diretsyo. Bakit? Unang-una naka-high heels. Pangalawa, nakatindig. So anong sabi ni Digong sa akin? Pero tignan mo yung mga natin, mga sales girls natin. Gawan mo ng paraan para mapaganda ka nilang kalagayan. So, dinala ko yung mga department stores. Doon ko nakita na kaya pala sila na hindi nakakatindig ng diretsyo.
ay naka-high heels. At maliban doon, nakatindig. So what can I do? I issued an order na bawal ang high heels. Lahat ng mga essential, sa lahat ng mga department or sa lahat ng department store sa buong Pilipinas. Tinanggal na. Ang unang sumunod, yung ano ba yung department store dito sa may Quezon Avenue. Fisherman? Ah? Fisherman? Fisherman. Fisher Mall. Fisher Mall. Yun ang unang sumunod. Binilhan nila ng mga sapatos ng mga sales girls, wala nang heels, yung one na lang, half inch lang. Ayan. Totoo yan. Half inch. At saka, merong utos na every 2 hours, lahat ang mga sales girls dapat meron silang tinatawag na sitting break. Kailangan umupo. Ayun. Kaya ngayon, pag pumupunta ko sa SM, sa mga department, nakikita nila, sir, wala nang heels. Ayan, ginagano. Yun ang ano ni Bigong. Wala nang heels. At hindi lang na ginawa lang sa mga Balik na sales. bagay, pero ang laking tulong. Alam niyo yung call centers, may mga call ano nga, anong tawag yung Mga BPO. Ah. Mga BPO. O yung mga call Call centers. agent. Call center Call agents. center agent. Mga yan, nakaupo. Di ba? Kasi ano na, nag-ano sila ng ano. Ngayon, sabi ni Kung yung mga yan palagi nakaupo, kawawa naman. Bigyan mo rin sila ng standing break. Kaya every 2 hours, they are allowed 10 minutes to stand para naman makarelax. Hindi yun nakaupo ka ba, maghapon. Yun. Tignan nyo kano at kamahal ng ating Pangulo mga workers. Ganun kaliit na bagay na napapansin niya. Kaya ako inspirado magtrabaho ng talaga si boss. Mahal na mahal yung mga workers, mahal na mahal yung mga businessman, at mahal na mahal niya ang mga OFW. Ang ganda kasi, Secretary, even us, hindi namin alam. And that's the reason, nagtataka ako, sabi ko nga sa sales lady sa SM, buti na lang, ganyan na. Dati kasi, ang kanilang Shoes. reklamo, Oh. nagkakaroon sila ng mga varicose veins, Siyempre. tapos bawal sila. Ano po, sabi ko, ate, upo ka naman, pinaupo niya ako. Hindi bawal po. Kaya nagulat ako, yung mga, ano ba, it's a simple thing, pero malaking bagay yun na nakita natin at nalaman natin ngayon na pati pala yun. Napapansin nila, pinakikialaman nila, and that's practical. Maliit na bagay sa hindi nagtatrabaho doon, pero sa mga nagtatrabaho, napaka-laking Mahirap bagay yan. nun. Mahirap Alam mo, nga naman masasakit yun. ang legs nila Mahirap pag naman. uwi, tapos pagbaha pa, dahil may flood na noon. Lulusong pa sila sa flood. Kaya sila nagkakaroon ng mga varicose vein. It's a small matter for some Filipinos, pero big deal yun. Pag nalaman mo na yung simpleng bagay, ginawa na pala ng paraan. Mas lalo siguro ginawa ng paraan yung malalaki kasi kitang-kita. Diba? Kasi hindi nga nakalagpas yung maliit eh. How much more yung malaki. Tama po. And continue natin, no?